short tips para po sa inyo sa board examination ninyo. We'll do drills also for general education all across the subjects in 3 minutes. Pero bago yan, Teacher Christy, how did you pass the board examination? Drills lang po. Nag-watch lang po ako ng drills ni Sir. Yes po, ni Sir Melvin. Like, wala po akong like any other online review centers, even face-to-face review centers. Sir Melvin lang po talaga. Gen Ed and Prof Ed ko po. And I got 92. Gen Ed? Po. Yes, and professional education too, 92. Diba? Lakas. Partida. Hindi pa 100% yun. Kasi alam ko, nagbubulakbol to minsan. Yeah, I was working at the same time. Yes. So, ang demands ng pagtatrabaho talaga. Hindi natin talaga pwedeng mag-juggle ang work at saka preparation. Pero kung kaya mo naman, hindi, magaling ka, hindi, matalino ka talaga. Pero, yes, 92 and 92, hindi madali yan para sa isang board examination kapag self-review ka lamang. Top-notcher na sana yan, di ba? Kung Gen Ed and Prof Ed lang, di ba? Yeah. Top-notcher na sana. And then, majorship, mataas rin, 85. 85. Ayan. Sa kanyang recent board examination, September 2024. And now, he's a coach. Now, subukan natin kung kaya pa ba niyang maalala ang mga Gen Ed concepts tungkol sa board examination na tinake niya, na take na ng iba. Gagawin natin yan in 3 minutes. So, welcome sa 3-minute drill with Teacher Christy. Okay, there. Unang katanungan, pag tinanong ka sa board exam, poison tree, ang sagot? William Lake. Ang poison tree na yun ay? Apple. Yes. At ang apple represents what? Trap. Okay, sige, ulitin natin. Yes. Pag sinabi natin a poison tree, anong letter? William Lake. At ang tree na yun ay? Apple. And it represents? Trap. Very good. Pag-usapan natin ang lingwahe, pag sinabi natin ang wika ay napagkasunduan, ano yun? Arbitraryo. Pag naman po ito ay masistemang balangkas, ano yun? Sistematiko. Sistematiko or organisado, tama? Pag sinabi naman po natin nagbabago siya. Dynamic or dynamico. Dynamico. Balik tayo dun sa authors. Pag sinabi natin Ulysses, sino po ang gumawa? Ulysses is Homer. James Joyce. Oh, yeah, James Joyce. Sorry, Homer. Aray ko po. James Joyce. Okay, Ulysses, James Joyce. Pag naman po, Scarlet Letter. Hawthorne. Yun. Pag sinabi naman natin necklace. Guy de Maupassant. Ayun. What about for Canterbury Tales? Chaucer. Father of English Literature. English lit. Chaucer? What about for the Bard of Avon? That's Shakespeare. Sino sumulat ng The Merchants of Venice? Merchants of Venice, Shakespeare. Ano ang theme ng Merchants of Venice? Wait a minute. Mercy is spontaneous and freely given. Which means? Um, Mercy is like a gentle rain that droppeth from heaven. Yeah. Which means, mercy is spontaneous and freely given. Pag sinabi naman po nating Gulliver's Travel. Swift. Very good. Ano ang theme niya? Folly and stupidity. Yeah. Diba? Pag sinabi naman po nating Wuthering Heights. Wuthering Heights, Bronte. Jane or yeah, very good. Emily Bronte. Pag naman po yung kapatid niya, si Charlotte, anong sinulat? Jane Eyre. Jane Eyre. Pag naman po Pride and Prejudice. Pride and Prejudice is Austen. Jane Austen, tama? Yeah, Austen. Ang clue ko dyan, may classmate kasi akong Jane. Tapos sasabihin ko lamang, ma-pride ang classmate kong si Jane. Ayan. Pag sinabi naman po natin, Ben Jonson, ano yung sikat na sinulat niya? Ben Jonson, Celia. Song to Letters Celia. A letter to Celia, sorry. Okay, pag sinabi naman po natin, Mrs. Dalloway. Woolf. Virginia Woolf. Pag sinabi Yes. naman po nating, ano sinulat ni Herman Melville? Moby Dick. Oh yeah, Moby Dick. Yeah. Moby Dick. Okay, pag sinabi naman po nating, tunay na pangalan ni Mark Twain. Tunay na pangalan, that's Mark Twain is Samuel Clemens. Clemens. Ayan. Samuel Clemens, Mark Twain. Pag sinabi naman po nating Iliad and Odyssey. Iliad and Odyssey, Homer. Ano yung tatandaan natin pag si Homer ang narinig? Mythical geographer. Yeah, si made vivid descriptions, Yeah. di ba? Pag sinabi naman po nating The Hobbit. The Hobbit is Tolkien. Ayan. Yeah. Hobbit,
huling letter, T. T. Pag sinabi naman po nating Alice in the Wonderland, that's Carol. Lewis Carroll. Ayan. What about for the Count of Monte Cristo? Count of Monte Cristo. Dumas. Alexander Dumas. What about for Harriet Beecher Stowe's na related kay Rizal yung ginawa niya? Yeah, I know that. Uncle? Tom's Cabin. Uncle Tom's Cabin. Ayan. Yan yung inspiration nila sa pagsulat sa Noli. Ang board examination mahilig sa Noli and Elfili. Para saan ang Noli? For the love. Tama Love ba? for the motherland. Hindi, Yeah. ang kundiman, nakikita dyan na pagmamahal pa rin ni Rizal ang pinapakita sa bayan. Okay? I mean, pagmamahal sa bayan ang pinapakita sa kundiman. Ang kundiman po, isa sa mga Tagalog na sinulat ni Rizal isa sa originally written in Tagalog. Ang pangalawa ay sa Aking Mga Kabata. The rest were Spanish. And, sige. So, what about social cancer? Is it Noli or Elfili? Elfili po. Noli. Social cancer? Yes, the social cancer. It's Touch Me Not and the social cancer. So, pinapakita dyan na kapag daw siya nahawakan mo, sasabog siya. Parang ganyan. Kaya touch me not. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ganyan, di ba? Pag sinabi naman natin na Reign of Greed. That's Elfili. Saan inimprenta si Noli? Noli is Berlin. Berlin. Pag naman po Elfili. That's Belgium. Belgium. Pag sinasabi naman natin na I died without seeing the dawn that breaks to my homeland. That's Ilias. The Filipino abused mother. Sisa. Sino yung dalawang anak niya? Si Crispin at si Basilio. Sino naman yung iniwan ni Paulita Gomez dahil rally ng rally? Si Isagani. Isagani. Ayan, the reformist, di po ba, na estudyante. Sino naman po si Pasiano sa Noli Me Tangere? Pasiano is Pilosopong Tasyo. Sa Noli ba yan? Tama, di ba? Noli, yeah. Yes. I think Noli. Pag sinabi naman natin na para saan ang Gumbursa? Para sa para saan ang Gumbursa? Para saan ang El Filibusterismo? Para sa Gumbursa. Para sa Gumbursa. Para sa tatlong pare. Pag-usapan natin yung tatlong pare na yon. Ay, namatay pala. Sino nagpapatay sa tatlong yan? Si I know it, pero nakalimutan ko. Izquierdo. Tama? Yeah. Izquierdo. Yeah, okay? insecure siya. Izquierdo. Insecure. Insecure is... Sige, ganito yan. Like bakit ba pinatay sila? Because of the Cavite Mutiny. Diba? Yung Cavite Mutiny ang dahilan kung bakit sila ginarote. Now, bago pa lang nagkaroon ng Cavite Mutiny, meron na tayong secularization movement. Sino ang namuno sa secularization? I know it! Alam ko yan, si Pilaes. Yeah, that's Pilaes. Nang namatay si Pilaes dahil natabunan siya sa lindol, si Basco. Burgos. Sorry, Basco. Si Basco, general yun. Okay, tama. Yun yung LPTs, yun yung mga mangyayari sa ating mga pag-aaral, sa mga darating pang araw, sa preparations nyo. Na paghalo-halo natin ang mga konsepto dahil malapit nyo na po siyang ma-master. Kaya ipagpatuloy nyo lang ang panunood, ulit-ulitin lang. Bakit? Kasi kapag iniwan nyo ng ganun lamang, yung na-realize mo na hindi siya tama, pero pinabayaan mo lang, you will forget about it. So, balikan mo lang siya hanggang ma-master mo siya. Kahit lumang plaka na yan, na lagi mo na lang inulit-ulit, balikan mo pa rin yun. Bakit? Mastery comes with repetition. Tandaan nyo po yan. Okay? Patuloy tayo. Pag sinabi naman natin na may galit na nobela, that's Elfili. may pagmamahal na nobela. No Limit. The Greatest Love of Rizal. Maria Clara. Sino yung pinakasalan niya? Si Allegedly, Josephine Bracken. Josephine Bracken. Ano yung huling binigay niya kay Josephine Bracken? Letter? The Imitation of Christ. Wag naman po, huling poem na Rizal. The last poem. Mi Ultimo Adios. Mi Ultimo Adios. In Tagalog, that is Pahimakas. Pahimakas. Written by Andres Bonifacio. Sino ang nagbigay ng title na Mi Ultimo Adios? Si Haina? I'm not so sure. Ponce. Okay. Si Tikbalang. Yeah. Diba? Si Mariano Ponce or si Tikbalang. So, yung nagbigay ng title sa Mi Ultimo Adios. Is that a sonnet or elegy? That's a elegy po. Elegy. Buti na yung malinaw. Okay? Kasi English major to kausap ko. Okay, let's settle it. Pag sinabi nating love sonnet, sino sagot? No, that's Edith Tiempo po. Ayan. Okay. Diba? Inawan nyo ako dyan.
Ang dami nagduda dahil iba ang sagot ng iba. Okay, so now, wala si Ophelia nyo. The choices. So, that's Edith Tiampo Love Sonnets. So, pag goddess naman po, that's already Ophelia Dumanet. Sige, mga tayo tayo sa board examination. Pag sinabi kong tinkle, 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 ano yan? Onomatopoeia? Pag walang yes. Pag naman po, sumasayo ang dahon. That's personification. Pag naman po, ikaw ay may magandang mukha na tanging ina mo lang ang umahanga. Sakit naman nun. That is... That's what's that euphemism? irony. Irony, okay. di ba? Yung, ang tawag dyan, pag-uyam. Pag-uyam, yes. Yung euphemism, pinapagaan mo. Naputulan ng paa, sinabi mong, ay, natapilok lang. Ayan, namatay, sinabi mong nagpasawi lang. Diba? Pinapagaan. Pag sinabi naman po natin gumagamit ng as or like, that's simile po. Ayan. Pag naman po, direct comparison. Metaphor. Binigyan ng katangian ng tao ang mga animated objects. Personification. Pag naman po, utukso, lapitan mo ako. That's pagtawag or apostrophe. Lisensya, lapitan mo ako. Apostrophe pala. Still the same. I want you to give an idea about the terms na sasabihin ko. Okay? Ano yung anaphora? Yung anaphora, repetition siya ng like, inuulit-ulit mo yung first word ng isang phrase. Example. Or sentence. For example, my life is simple, my life is happy, my life is something My. like Okay. Yeah. Pag naman po EP4, EP4, yung panghuli naman yung inuulit mo. sige. Like the statement, by the people, for the people. Okay. Democracy. Yeah. People. People. EP. From the word epi, yeah. huli. Yes. Diba? Epidermis, eto. Pag epicenter, ibabaw ng focus. Kasi yung ilalim focus. Ito po yung mga, hindi lang sa board exam, maaaral natin. So, let's remember, morphology, the study of forms. Even the words na nababasa nyo sa board examination, you can detect certain clues about how they were formed. So, tandaan nyo yung morphology, how they were formed. Sa science, yung A, absence, wala. Diba? Pag EP, diba? Yung panlabas. Diba? May mga malayo din naman, pero kadalasan, lalo na kapag clueless ka sa isasagot mo, pay attention to the words being used. Kasi guide mo yan sa pagsagot sa board examination. So, that's the wrap for the 15 minutes. That's the wrap for the 3-minute drill with Teacher Christy, our coach for English majors. God bless you, LPT. Sipasan niyo po ang board examination. See you po sa final coaching para po sa mga hindi pa nakapag-join sa final coaching. Ako maghunos dili ka. We will polish everything. We will try to see na lahat po ng konseptong dapat baon mo sa board examination ay maipasok natin sa 10 araw po ng final coaching natin. And hindi kita bibigoin. I will give it my best, at yung mga alam mo, idagdag mo rin, yung mga naaral mo, kung may review center ka, idagdag mo rin para siguradong top notch ang labas mo. Teacher Christy? Thank you, teacher! Bye-bye! God bless you po.